Alam, nakakaiyak siyang tingnan actually. Kasi, ayan, nasira na yung room. And hindi namin alam na ganito na pala yung extent ng mga nasira nung anay. Tapos, syempre, gastos na naman. And parang ayos-ayos niya na. Tapos, magiging parang back to zero ka sa room na to. Room, diba? Grabe. Kanina ang ayos-ayos ang bahay namin. Kaso biglang naging ganun yung kabilang kwarto. So, ito na yung itsura ng buong study room, playroom. So, kailangan talaga na ligpitin namin to kasi nga dito sila mag-online class. Kasi yes po, nag-online class na po yung mga anak ko ulit. Gusto lang talaga namin yung mukhang fresh lang dito sa kwarto and mas relaxing sa pakiramdam. Lalo na ngayon, lagi nasa bahay lang naman tayo. Good morning guys! Today is a weekend and plan ko ngayon na magpalit ng beddings ito sa aming room at maglikpit-likpit lang ng onte. Actually, decluttering lang kasi last weekend, nag-general cleaning na ako dito, nag-deep cleaning ako, nag-alikabok, nag-move ng mga furnitures, pero hindi pa ako nagpalit ng beddings that time. And ngayon kasi ay time na talaga para magpalit ng beddings. 1 month na, kaya alam niyo yan kung matagal na kayo sa aking channel na monthly talaga ako magpalit ako ng beddings, pero weekly syempre ako ay naglalaba ng mga bedsheet. And of course, magpapalit din ng mga curtain and itong mga throw pillow cases dito. So, nito na yung mga bata. Say good morning. Hindi na pala good morning, good afternoon na. 12:20 na actually. Yun lang yung gagawin ngayon. Send vacuum lang siguro. Kasi nga yun nga, sabi ko sa inyo, nakapaglikpit na kami dito last time. And yan, samahan nyo kami guys na maglikpit ng masters. And I don't know kung masasama sa vlog na to na mag-aayos din kami ng kids' bedroom.
Ito na yung natapos ko dito sa master's bedroom. And kailangan ko pang i-clear out tong mga kalta to. Pero I need to stop for a while. Dahil may issue na mas kailangan kaming unahin. So ito, ipakita ko sa inyo kung bakit. So, nandito tayo sa kids room ngayon. And kanina kasi, pasok ni daddy, nakita niya na may linya ng anay doon. Actually, nag-start na yung anay dito sa cabinet na to. And pinatanggal na namin siya. Pina-check na namin agad to. And ayan no, pinabakbak na namin agad yan para palitan na. And siguro mga a month ago na yon, hindi muna namin siya napalitan agad. Pero, tumuloy-tuloy pa rin siya kahit pinasprayan na namin ng pang-anay ulit. And ayan na. Nung una, pina-check din namin tong mga to. Pina-check din namin agad tong mga ibabaw, yung ceiling kong inanay na, pero sabi wala pa. And now, yun nga, kanina pag-check ni daddy dito, nakita siya ng linya ng anay dito sa taas na to. And yun, sinimulan niya ng tiktikin yun, and ayan na yung nakita niya, may anay na daw sa loob. So, kaya, medyo nagkakagulo kami dito, and nag-spray na kaagad siya ng mga chemical. Actually, yung baho nga. Kaya, yung problema namin ngayon, tinanggal namin ngayon lahat dito. Yung mga beddings ng bata kanina, pinatanggal ko na. And, lahat ng gamit ng cabinet. Ito ngayon, nagtanggal na nga actually mga bata. Ito rin, inubusan nila yung laman. Si daddy, ayan, tinitignan niya kung gaano kagrabe naging damage. And, parang grabe, laking gastusin nito. Napaka-unforeseen na gastos. Mukhang kailangan namin tanggalin ang buong cabinet na to. Si daddy, kakabaksin pa naman niya ngayon lang. Nagkatrabaho siya na sobra. Tapos, ito yung lahat ng damit ng kids. Sabi ko nga, stop muna nila yung paglilipat. Kasi, gagawa ko ng paraan na, syempre, feeling ko, di naman ganun kabilis maayos lahat yon. Kailangan nila ng maayos na wardrobe pa din. So, instead na dyan namin lalagay yan, punta tayo ngayon sa study room. Ayan, ito, itsura naman ng study room, diba? Grabe. Kanina ang ayos-ayos ang bahay namin. Kaso biglang naging ganun yung kabilang kwarto. So, ngayon, ang bala ko, tanggalin lahat ng laman ng linen closet. Nitong dalawa. Para may transfer namin lahat ng gamit nila dito. And kasi malamang, dito sila mag-room na. Pati tulog. Actually, di mas natutog sa room pa rin naman namin. And minsan lang, dito sa room na to. So, yung room na yon kailangang evacuate muna. And lahat ng gamit din siguro doon, we will transfer it sa aming sa kabilang bahay na bakante. May isang bahay pa kasi tukot sa floor namin na bakante. So, baka ito transfer pa rin namin. Lahat muna doon. Doon namin i-store lahat ng gamit namin. So, ito yung mga bata. Ayan, tumutulong sila actually maglipat ng gamit. Sabi ko, stop muna kasi kailangan kong gawa ng solusyon na mas maayos yung mga gamit nila. Kasi hindi pwedeng nandun sa table tennis table lang yung mga gamit nila. And I think na hindi ito magiging mabilis ang trabaho. So, ayan guys. So, ngayon ay maglilipat kami ng mga gamit. Bago
Lagay na namin siya dun sa kabilang room, sa study room. Papatingin ko na rin sa kanila, ano na yung maliit, para ang lalagyan na lang talaga namin, yung mga ginagamit na lang nila. Kasi baka soon, kailangan din namin tanggalin yung gamit doon. Dahil nakita namin sa kabilang side, meron din problema na rin doon ng anay. Pero kailangan nila man paglalagyan ng damit. Kasi yung kabilang room talaga, mukhang bakbak lahat. Start na kami na mag-sort ng clothes and then lagay yung dito. Ito na yung naging itsura dito sa closet ng mga bata. Ito yung dating linen closet ko. And na-arrange ko na yung mga gamit nila dito. So, dalawang closet lang yung pwede nilang gamitin. Itong third one, hindi ko na pinagamit. Kasi baka kailangang ipacheck din itong third one kung ano nangyari. Itong ilalim, nandito pa rin yung mga towels namin. Tsaka yung mga extra bedsheet, mga ganun. Or mga blanket. And nandito yung underwear ng girls. Dito mga damit nila nakahang. Dito, half lang nito yung kay Bunso. And then itong kabilang side, sa girls pa to. And then dito, mga house clothes nila. Sa mga bata na to, sa kanilang tatlo na yung house clothes. Talagang nagbawas kami ng clothes. Dahil nga nakalakihan na nila yung karamihan. And hindi kayo bumibili masyado ngayon dahil ang bilis nilang lumaki. And hindi rin naman sila lumalabas. So, ayan na ngayon yung itsura ng closet nila. And then, ito naman dito sa bed. Siyempre, magbabawas ako ng mga pillows dahil galing to sa kabilang kwarto. Plus, itong hanging na bookshelf nila. Tatanggalin namin lahat ng laman. Tatabi muna namin kasi nga papacheck din namin tong ibabaw na to. And ito, papalitan ko yung mga beddings. Kasi kailangan na rin talaga nila magpalit. And tatabi na lang namin yan kapag may kailangan gumawa rito. So, by the coming week, magpapagawa kami dito. So, ito yung kaganapan dito. Magulo pa. Sobrang magulo. And in-update ko lang kayo kung ano yung mga natapos ng gawin. So, ayun pa lang. So far, nag-ubos ang oras namin doon sa closet nila. And then, ito na ang kids' bedroom. Alam, nakakaiyak siyang tingnan actually. Kasi, ayan, nasira na yung room. And hindi namin alam na ganito na pala yung extent ng mga nasira nung anay. Tapos syempre, gastos na naman. And parang ayos-ayos niya na. Tapos magiging parang back to zero ka sa room na to. Though, andito pa naman yung mga gamit na naipundar. Yung mga cabinet lang, yung ceiling. Lahat mapabakbak na siguro dito. Dahil nga, para sure na matanggal yung anay. Tapos, ito din yung floor. Ayan. Yung floor naman, wala tong anay. May tong kasing dalawa na para naging hollow na. So, tinanggal na rin ni Habi. Pinukpok na rin niya yan. Ayan yung closer look dito. Para makita nyo. Ayan, pinagtatanggal niya yung ilaw kasi pinag-sprayan niya ng gamot yan. So, yung baho-baho dito ngayon sobra. And, ayan. Ganyang kalala. Ganyang kalala na yung itsura niya. So, parang kinain na talaga yung mga cabinet. Kasi itong cabinet na to, pina-refurbish lang namin ulit to nung nandito kami. Pina-repaint lang namin siya. Pero di namin pinalitan. Kasi maayos pa talaga siya. Pina-check namin yung maigi. Wala naman talagang anay. 4 years na kami dito and ngayon lang to nagkaganito. Nag-start to sa babang bahay. Ayan yung itsura ng loob ng closet nila. So, empty na. Tinanggal na talaga namin lahat. And baka yan, yung buong yan ay babakbakin. Hindi ito rin nga namin alam kung ibabalik pa namin sa ganyang itsura. Or ibahin na namin yung wardrobe system nila. Sorry guys sa ingay kasi hapon ngayon kaya malatami pang sasakyan. So, ayan yung itsura dito. Kailangan na lang gawin is itong mga dresser. Check yung mga kailangan nila dyan. Kukunin ko muna para lipat to sa kabilang room or sa CR namin ilalagay yung mga kailangan nilang gamit. And then the rest, ililipat namin doon sa kabilang bahay. Lahat ng gamit
para siguradong empty to and hindi madumihan yung mga gamit habang ginagawa siya. Sobrang matrabaho siya. Actually, pagod na kami and may lakad pa kami bukas. Magkatrabaho rin si Daddy bukas and dadalhin namin lahat ng mga bata. Hindi pa namin matapos yung trabaho dahil kailangan talaga namin tapusin siya. Ito yung mga books at saka games na galing sa playroom. Dito namin siya ilalagay muna. Yan, may mga bakante pa kasi sa taas. So, dyan namin siya ipupwesto. Para hindi na kami mahirapang magligpit. Pag ibabalik na ulit namin siya, madali na lang. At, syempre, titignan rin namin yung mga books na hindi na gusto ng mga bata. Bibigay na rin namin sa mga pamangkin nila. Sa mga pinsan-pinsan na mas makakagamit. Ito na ngayon yung itsura dito sa study room, playroom. Ayan, nakapagpalit na ako ng beddings. Nag-alikabok lang din ako ng konti, tsaka nagwalis ako dito. Hindi na ako masyadong naging toro sa paglilinis pa. Pero syempre nagpunas-punas ako ng mga ibabaw. Yung nga, nag-alikabok ako, lalo ng mga area nila. At tsaka nitong para sa bed nila. Yan ang mga nag-focus lang ako. Tsaka sa floor, nagwalis lang ako sa floor. Hindi na ako nag-map. Kasi nga, gagawin din to by the coming week this Friday para matignan na nga rin ang ma-check kung may mga inanay nga rin sa parte ng kwartong to. Ito nga yung naging itsura na ng closet ng mga bata. Ayan, happy naman ako kasi naging maayos rin naman tingnan and tingin ko maging functional to para sa kanila. So, ito na yung itsura ng buong study room, playroom. So, kailangan talaga na ligpitin namin to kasi nga dito sila mag-online class. Kasi yes po, nag-online class na po yung mga anak ko ulit. Kung bago lang po kayo sa aking channel, start na po ulit sila ng online class for this school year. Room na to, ito yung kanilang study room, playroom. Happy naman ako sa naging output itong room nila kasi at least somehow nakita nyo naman yung chaos kanina. Sobrang laking improvement na nito sa itsura niya kanina na talagang napakagulo. And ayan na nga, wala nang laman yung bookshelf namin dito kasi titingnan nyo yung ibabaw na to. And alam ko, madudumihan tong ibabaw na to. Tatanggalin din namin lahat ng gamit, itong mga beddings. Tatakpan namin tong bed. And itong mga table nila, tatanggalin namin lahat ng laman yan. And siguro ilalabas din namin yung mga table to make sure na walang masisirang mga gamit. At saka syempre, para mas madali din yung paglinis, hindi na kailangan magpunas-punas dahil maaalikabukan. So ito ngayon setup ng mga desk nila for online class. And ayan, pare-pareho lang naman. Actually, wala naman kami masyadong binili for this year kasi nakaready na tong mga to. Last year pa, naibili na namin to. Yung mga organizer na yan from Lazada. And then, itong mga desk naman nila is from Mandawi Foam. Nabili ko lang yan ng sale sa Mandawi Foam. And lagi lang natanong sa mga chairs ng mga bata. Itong mga foldable chairs. This one is from SNR po. Simple lang naman itong study room nila. So, ayan lang ang setup ng study room nila. Actually, 3 na setup last year. Dagdag lang itong table dito na pinasok ko. Tingin ko okay din itong table na ito pagkakain sila, pag mag-snack sila, between class nila. Okay din yung nagamitin nila. Or pag may kailangan silang mga gawin na mas may lalatag silang malalaki, magagamitin nila tong coffee table na to dito. Meron din kaming mga foldable desk na mas malalaki na stainless. Pwede rin nilang gamitin yun dito kapag kinakailangan. Ito palang bed nila, Hemnes Day bed po siya from IKEA. Pull out tong harap na to. Tapos nagiging mas malaking bed po siya. And then yung mga drawers na yan, lahat yan ay functional. Marami kang may store sa mga drawers na yan. And sa ngayon naman, ito ang theme dito. Parang pink, white, and gray na lang yung ginawa ko sa ngayon. Though hindi ganun kamachi ang area ni Bunso. Siya ay yellow kasi yellow yung laptop niya at yung chair niya. And then sila kambal naman, ayan, pink yung mga chairs nila dito sa area nila. And then, itong wall art na to, sobrang gusto kasi itong wall art na to, pero pinag-iisipan ko rin na kung may mahanap ako, papalitan ko rin siya. Dito naman sa harap sa may TV, itong mga cabinet sa side ng TV console, sa TV, yan po ay mga shoe cabinet na ginawa kong storage ng toys. And yung mga shoe cabinet na yan, kasama nitong TV console, yan po ay from All Home. Monday na ngayon guys, and ngayon ko lang mapapakita sa inyo kung ano ang naging output ito sa master's bedroom. Ginabi na rin kasi ako ng pagliligpit last Saturday,
And mas magandang ipakita to ng maliwanag, kaya hinintay ko na lang na mag-Monday ulit bago ko i-reveal sa inyo kung ano naging itsura dito sa master's bedroom. As you can see, wala naman halos na bago talaga dito. Same pa rin ang mga gamit. And ang pinapalitan ko lang naman talaga is itong wall art and then itong beddings. And finally, nabili ko na rin tong beddings nga na to na 3,499 sa SNR buy one take one. Sobrang gustong-gusto ko to at ilang buwan ko tong tiniis na hindi ko binibili. 6 piece na to sa isang set for only 3,499 and kinuha ko is white and pink. Kasama sa set sa bedding na to is yung dalawang pillowcase and then itong tatlong pillows na to plus itong comforter. Wala siyang kasamang bedsheet pero buti na lang marami naman ako mga bedsheet at may puti rin ako na babagay dito. So, itong wall art, this is from Mandawi Foam. And ito namang dalawang table lamp ko is from Mandawi Foam also. Ito namang mga curtains ko, yung nasa gilid, is from Landmark. And then, yung nasa gitna, yung sheer na curtain is from Mandawi Foam. Ito yung mga plants ko. Ayan, more than a year na sila. And ayan naman, may ibang namatay, syempre, nababawasan, lalo na yung snake plant ko, na overwater ko. Pero, so far, lahat naman ng iba ay nabubuhay sila. Ito yung maliit na area dito ni Bunso tsaka ni Daddy para pa nag-PS4 sila. Ito yung area nila. Actually, nilagay namin TV na to dapat talaga para sa akin, para pa nag-gaming sila sa main TV namin. Nakapanood pa rin ako ng mga K-drama or mga binibinge watch ko. Pero, mas gusto nila tong area nito, lalo na si Bunso, mas gusto niya dito na lang siya maglaro ng PS4 at manood. And ito namang mga side table na to, from Mandawi Foam yan. Dalawa yan. Ayun din nasa kabila. Lagi niyo pong natanong saan ko nabili itong recliner. This one is from Wilcon Depot. And ito naman pong center table namin, coffee table, is from SB Furniture. And mga throw pillowcases naman dito sa recliner. Yung white ones is from SM Department Store. And itong green ones, yung may leaf na design, is from Mandawi Foam or Landmark. Hindi ko na sure kung saan sa dalawang yun. Ito naman ang workstation ni Habi. And yung mga computer na shelves na to, itong kanya mga stands dito is from Landmark po ito. Raynoma, Samyang yung brand. And yung chair naman niya, nabili namin from Shopee. Ito pa yung ibang halaman ko. Isa kong snake plant na sobrang ang ganda-ganda niyan. And hindi ko alam ba't bigla na lang siya nagkamatayan. Feeling ko na overwater ko siya. O nakukulangan siya ng araw sa pwesto niya. Pero so far, itong mga fortune plant naman, ayan, buhay na buhay sila dito. Pakita ko pa sa inyo ulit ng konti itong workstation ni Habi. And yung kanyang desk lamp is from Xiaomi. Ito naman ang aming TV console. Our TV console is from All Home. And I forgot to mention itong mga tatami chair ni Bunso at ni Daddy is from SM. Binili lang namin to online. Pakita ko lang sa inyo yung mga halaman dito dahil minsan ko lang itong pinapakita talaga. So, ayan na siya. More than a year naman ito and so far, ayan, buhay pa rin naman sila. So, ayan na ang final nature na master's bedroom, guys. And simple lang, gusto lang talaga namin yung mukhang fresh lang dito sa kwarto and mas relaxing sa pakiramdam. Lalo na ngayon, lagi nasa bahay lang naman tayo. And of course, syempre, yung hotel feels talaga, lalo na sa mga bedrooms. Happy naman ako sa naging itsura niya and napaka-relaxing talaga. And achieve ko naman yung gusto kong maging feel sa room namin. So, dito ko na po i-end yung vlog, guys. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe if you haven't yet. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless. Bye!